Hello everyone, so this is Edmond, Mindaros Channel, at sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to instantly send money to GoTime Bank account from Maya Savings. So, pwede bang gamitin ang Maya Savings pang cash in sa ating GoTime Bank account? Yes, pwede po yan. Kaya kung hindi mo kabisado kung paano ba yan gawin, then stay tuned ka lang at start na natin. So, ang next step ay kailangan mo lang mag-login or i-open mo lang dito ang iyong Maya app, i-click mo lang. At dito lang sa ating Maya profile homepage. So, dito kasi dalawang option dito na pwede natin gamitin. So, mayroon ditong Maya Wallet and then yung ating Maya Savings. So, since gagamitin natin dito yung ating Maya Savings at dito lang sa taas, under lang dito sa ating Maya username, kailangan mo lang i-select dito yung Savings. At dito lang sa savings, dapat may available balance ka dito para makapag-transfer tayo. Okay, so once na-select mo na itong savings and then total savings, next step, kailangan mo lang itap dito yung transfer dito lang sa right corner. Okay, so another step, dito na tayo sa select destinations and kailangan mo lang i-select dito yung other banks and wallet. I-click mo lang. And then, dito na tayo sa choose a bank. Para mas madali natin mahanap yung GoTime Bank account, dito lang sa searching address bar, dito lang sa gitna, i-click mo lang. And then, kailangan mo lang i-type dito yung GoTime Bank. Ayan, so i-type mo lang siya. And then, mag-a-appear kagad dito lang sa baba. And once nag-appear na dito sa baba, kailangan mo lang yan i-select, i-click mo lang. And another step, dito na tayo sa transfer to other banks. Okay, so makikita mo naman dito yung My Savings. So since manggagaling dito yung ita-transfer natin. And then GoTime Bank and account name. So dito naman sa pag-enter ng GoTime Bank account name, kailangan natin i-enter dito yung full details, first name, yung middle name, and then yung last name. So either small letter man yan or capital letter, pwede po yan basta tama yung details. I-click mo lang dito sa box and then enter lang natin. At once na-enter mo na dito yung receiver na GoTime account details, and then dito na tayo sa account number. Click mo lang yung box, and then kailangan lang natin i-enter dito yung 12 digits na GoTime Bank account number ng receiver or yung account mo naman sa GoTime Bank, pwede mo naman yan gawin as your options. And then enter lang natin. At once nilagay mo na dito yung receiver na GoTime account details, account number. So i-double check mo lang kung tama yung nilagay mo ditong details. At dito na tayo sa transfer amount, i-click mo lang yung box. And then enter mo lang dito kung magkano yung amount na ita-transfer mo. Alright, so kapag nailagay mo na dito yung amount, so yung note naman is optional lang naman yan. And then dito naman sa baba, kapag nag-scroll down tayo, so kailangan mo lang i-select dito yung kanyang payment method. Sa payment method, may dalawang option dito na pwede mong i-select. So mayroon ditong InstaPay and then mayroon ditong PisoNet. So dito naman sa InstaPay, so real time po ito and then mayroon itong transaction fee na 15 pesos. So other details nandito naman. So transfer from 100 peso to 50,000 per transactions. Ayan mga kaibigan, up to 100,000 per day and up to 500,000 per month yung pwede natin gamitin dito sa pag-transfer. So dito naman sa PisoNet, kapag sinilik mo ito, so wala po itong bayad. So transfer for free and then process to cut off time. So kailangan mo lang basahin details mga kaibigan dito para hindi tayo nagtataka kung bakit wala pa. Kapag sinilik mo dito yung PisoNet. Ayan, so other details, nandito naman siya. So since real time yung gusto natin, isilik mo lang dito yung InstaPay. Kapag okay na, kailangan mo lang i-double check yung all details, yung account name, account number. Kapag okay na, dito naman sa baba, itap mo lang dito yung continue. Okay, so dito na tayo sa another step na confirmations or confirm transfer. Okay, so makita mo naman dito yung amount. And then, source, My Savings, destinations, GoTime Bank, and then transfer fee, 15 pesos yung bayad po dito, InstaPay. And then, kailangan mo lang basahin mabuti dito sa baba bago tayo mag-confirm. So, dito naman sa baba, kailangan mong basahin dito mga mabuti yung nakalagay dito na notifications. Double check the details first. Once sent, Maya can no longer refund your money. Make sure the recipient and the amount are correct before continuing. So wala po itong refund mga kaibigan once may mali dito na nilagay natin. So dapat i-double check mong mabuti. Kapag okay na, and then itap mo lang dito yung transfer.
And kailangan lang natin enter dito yung OTP na sinilang dito sa ating Maya registered mobile number. And then once na-receive mo na yung 6-digit na OTP, and then itap mo lang dito yung verify. Ayan. So, makikita mo na dito na you're almost there. And then, pwede mo naman i-view dito yung kanyang receipt. So, i-click mo lang dito yung view receipt. Tignan natin kung na-send na po siya. Ayan, so makikita mo dito na on processing and then naka-receive ka agad tayo dito ng notifications ni GoTime Bank account. Okay, so kailangan lang natin i-double check sa ating GoTime app. Okay, so back lang tayo and then login lang tayo dito sa ating GoTime app. At once nakapag-login na tayo dito sa ating GoTime Bank app, and then, i-view na lang natin dito. Ayan, so makita mo na pumasok na yung amount dito galing lang sa ating Maya Savings or dito naman sa top right corner. I-click mo lang dito yung bill icon, notifications. Okay, so makikita mo naman dito na successfully transferred na dito sa ating GoTime app. Mga kaibigan, makikita mo naman dito to GoTime Bank from Maya Bank Incorporated. Mga kaibigan, doon lang sa ating Maya app ay late po yung notifications doon. Kapag inopen mo dito yung GoTime app mo, makikita mo kaagad dito na complete na po yan. Alright, so ganoon lang po kasimple kung paano tayo mag-cash in dito lang sa ating GoTime Bank account gamit lang yung ating Maya Savings. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa Maya app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.